On this episode, we're looking back at our TV days. TV days? How how we got in. And why did we leave? Ay, So, mga kapuso, mga kapamilya at mga kapatid, let's watch this. Oh, may VTR. wow! May greetings kay Mama Ami. Tara. Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah, Welcome to the the Baxters Baxters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumi Kalabong. At magbaklaan detechwara sa Baxters. Baxters. The Mel. And Jonah Show. Yes. Pak. O, di ba? Pak. Happy New Year! Happy New O. Year mga Bex. Ano na kayo dyan? Gusto rin status mo to, di ba? Status Oo, mo to this sa note. weekend. Oo. Ano na kayo dyan? Kasi Sabi ko, walang nagpaparamdam. Tari. no, parang, sabi ko parang voice note yung status. Sabi ko, Yung voice note ay ano, note sa FB na naririnig mo. Tari. oo, dapat magkaroon na ng feature ang gano'n ng Meta para mas fab. Oo Para nga. pag galit ka, hoy, animal ka, i-record mo lang dun sa, di Pero, ba? Yung mga ayan. galit ng mga mga utauchi sa mga current events, i-voice note na lang. Ganun. Para Pero, with feelings. tsaka para mas maganda yung ano, yung eksena ng mga parinigan. Wow. Oo, Day. Para mas real. Real na real. Correct. Ayan. Happy Oo. Wednesday mga Bex. Thank you so much for listening to our previous episode. Ano nga ba yung previous? Mm-mm. Nalimutan Dear agad. Bex, Dear Bex, Dear Bex. Oo. Oo. Yung Mga kasal-kasal Reddit. kineso. Oo, O, tsaka yung mga retro. pagsaboy ng asin. Oo, Oo. truth. Yan ang Ayan. ating previous up. And maraming salamat sa mga nag-tune in at sa mga gusto pang humabol sa previous episode bago ang episode for today's video. Habol na kayo. Nandyan lang naman kami sa Spotify, YouTube, and Apple Podcast. Tuloy-tuloy lang tayo sa Yes. baklaan, mga Vex. Correct, And correct, correct. um, i-shoutout na natin ito kasi for today's topic, yung nag-comment sa atin sa Spotify, actually, hindi namin ito kilala ni Mel. Hindi ko siya friend, hindi rin friend ni Mel. Basta Mm-hmm. listener lang siya. Oo. So, nagulat kami na may ano siya, na meron kaming ganitong listener na nag-comment. Anong pangalan ni ate? Joyce, Joyce, no? At Mm-mm. nag-comment po siya sa episode namin na episode 56, Pagoda Malala at What Cost. Oh. Oo. Ito po ang pinaghugutan ng episode today. At siya po ay actually, hindi ko talaga ito makilala eh. Joyce Si Joyce Haney. Haney. Joyce, kung nakikinig ka ngayon, ay ngayon, ngayong Oo. episode na ito habang naka-ere kami, maraming salamat. Ikaw ang topic namin. Pag-uusapan namin ng buhay mo. Tsare. Wiz, ang I-research sabi namin. niya, Sorry. oo, ang sabi ni Ate Girl, bet ko yung life in a network episode. Curious ako sa mga eksenahan behind the scene. O, di ba? Yung pagkakasuggest niya Mm-mm. pa, very Bectas din. Alam mong True, true, true. fanatics ng Baxters. Ayan. Galing to sa Ayan. episode natin na ano, yung pinag-usapan natin ay burnout at paano maiwasan ng burnout na nabanggit namin doon yung mga struggles namin sa TV network. Ngayon. Tapos ngayon, mas Mm-mm. aanohin natin, babalik tanaw. Balik tanaw. Oh, siya. Sa mga eksena Balikta namin na. doon. Babalikan po namin yung mga trauma namin. So, kung Mm. merong na namang profanity for this episode, pagbigyan nyo na. Oo, kung may gigil, Oo, give it to pagbigyan nyo us. na. Oo, true. Ayan. So, Joyce, tune in ka sa buong episode na to kasi ito ay dedicated para sa iyo at saka sa ating mga listeners around the globe na patuloy na sumusuporta sa Baxters. 'Yon. Maliit True. lang tayo pero lalaki din. Oo, Oo. lalaki din. Sana all lumalaki. Sabi.
Pero bago tayo Ang dami. magbalik, Oo. pero bago tayo magbalik Dami ko tanaw, no? naisip. Oo nga eh. Oo. Bago tayo Oo. magbalik tanaw, no? Tayo na agad magbaklita para makaproceed na tayo agad. Tayo na magbaklita ang mga Okay. balitang Bucklers! Ayan. Unang-una okay. na dyan, ang bagay na hindi ko alam. Go, Bex. Ayan na nga. So, mga isang buwan nang nakalilipas, simula na. Wow, seryoso yung Wow. reporting. Very reporting. Oo, O, di oo. ba? O. Pinatawag Upbeat. sa pinatawag ng House. Ano nga tawag sa House? House of Representatives. Oo. May pinatawag silang mga content creators on social media, no, na nagpapakalat ng fake news. So may mga Mm-mm. mga nasa 30 yon, 20 to 30 people ganyan. Tapos parang ilang beses nag-set ng hearing tapos di sila sumisipot. So, parang finally nagsabi yung house na if hindi sila sumipot, iko-contempt sila. So, pwede silang ipahanap tapos i-detain sila sa loob ng house. Parang ganun kineme. So, finally, I think this Friday or Thursday, nung Mm-mm. May 11 na umattend ng hearing, 11 um, content creators nga ang social media. Ito ay nakafocus on Facebook, Mm-mm. no? Na, ayun, parang umami naman sila na fake news nga. Parang pag tinatanong sila ng Oh my source, God. Oo. wala silang masite. Parang ang sabi lang, lagi Oo. lang nilang chinichika is meron silang source or narinig nila or nabasa nila or ganyan-ganyan. Pero walang fact-checking na nagaganap bago nila i-post. Tapos parang sinasabi nila na Mm-mm. um, isa sa mga palusot na narinig ko, showbiz reporter daw sila. So parang, paano ka magso-showbiz report kung ang topic mo ay something political? Parang ganun, di ba? So, it doesn't make sense. Tapos yung iba nag-iiyakan kasi nga na-award sila eh. Wala silang maisagot na tama, no? So, iyon. Meron pa mga susunod na hearing. So, hindi ko alam ano pang mangyayari dito. Pero, hopefully, no, may makulong. Kasi hangga't walang nakukulong is, alam mo yun, tuloy-tuloy lang yan sila eh. Parang sorry, iyak-iyak lang sa mga hearing. Pero pag uwi, post-post pa din ng mga kung ano-ano, no? And yung mga ano nila, mga supporters nila, and yung mga ibang content creators na tumusuporta sa kay Duterte. Kasi most of these content creators are pro-Duterte, no? So, parang sinasabi nila Mm-mm. dun na wala na daw bang freedom of speech, ganyan-ganyan. So, pero kasi, Girl, guys, there is no absolute practice freedom, 'di ba? freedom. Oo, 'di Charing. ba? Parang may limitasyon 'yan. Parang sabihin mong papasok ka ng sinihan, sisigaw ka ba ng sunog kung wala namang sunog, 'di ba? Kahit mo sabihin mo Oo. you have the freedom to do that, you won't do Oscars. that. Kasi 'di ba, hindi siya totoo. So kailangan um yung freedom may kaakibat yan na na responsibility to fact check and para magsabi ng totoo kasi ang dami ngang naluloko ng mga tao na naniniwala dun sa mga pinapakalat nilang wala namang basehan. So yun. Yun ang kaganapan, no? Abangan natin kung saan mapupunta Correct. ito. Huwag kasing pang-famas yung mga hanashi. Gaya ng sinabi ko from the previous episode, no, mga Bex, before tayo mag-post ng kahit ano, lalo na specifically if it's related to politics or anything na related sa current events, let's fact check. Kasi Yeah. maraming mga tao na madaling maniwala, katulad ng mga seniors, especially ang mga yan. Kasi yun pa yung Yeah. mga aggravated pag meron silang nabasa agad, tapos hindi naman nila chine-check kung totoo ba yung Mm-mm. yung source. True. Meron na akong meron na akong kakilala, friends pa rin kami sa Facebook. Dati siyang journalist sa newspaper. Mhm. I'm not sure kung nakikinig siya sa atin sa Baxters, pero Manila Times ata, but I'm not sure. Basta, ano siya, writer siya sa newspaper. Tapos sobrang onders na niya. Tapos ano siya, hindi ko maintindihan kung anong stance niya, kung pro ba siya or anti-Duterte. Basta, ang alam ko lang is, hindi siya against siya kay Marcos. Tapos Mm. meron siyang pinost na nag-comment down or nagbigay daw ng statement si Trump about sa nangyari kay Duterte. Which is not true. Kasi ako mismo Mm. nag-check ako.
Meron ba Mm. talagang sinabi si Trump for Duterte after the arrest or during the arrest or even before the arrest? Wala. Wala Wala po siyang talaga. sinasabi. Ang Mm. focus niya po ay ang makakalap ng maraming tariff, charet, at Mm. ng ano, at maligwak ang LGBTQ. Yan ang mga focus Mm. niya. Wala siyang Project pake sa Pilipinas. 2025. Mm. Exactly. Wala siyang pakialam sa Pilipinas. Why would he care about Philippines? This is just a small country. He doesn't benefit anything from us except for yung ano natin, yung island na inaagaw ng China. Yon. Pwede pa yon. That's beneficial for him kung ano man. But Mhm. it doesn't really matter at this point kasi marami nga siyang ibang priorities na Mm. nakalatag sa niya sa kanyang campaign after niyang manalo ng election. So, hindi Yeah. po yun totoo ha. Wala pong support na sinasabi si Trump kay Duterte. Wala pong ganun. Ang totoo is yung sa China. Yung nag-ano sila ng support kay Duterte kasi nakita ko mismo from China News TV with 500 something K followers, nag-post sila ng support kay Duterte and they're saying na they think Marcos is seeing Duterte as a threat to his Mm. tawag nito, to his leadership or Mm. presidency sa Philippines. So yun, totoo yun, pero kay Trump hindi. So yung mga ganong bagay, dahil nga senior na siya, Zes, pinost niya. Mm. So parang alam mo yun, kaya tayo mag-ingat tayo sa mga pinopost natin kasi lalo na yung mga gumagawa ng mga peking FB account dyan or mga FB Yes. page na nagko-collate lang ng mga peking balita. Wag po tayong ganon. Wag nating i-pollute yung utak ng mga inosente at ng mga matatanda. Yung nagte-take advantage kayo kasi hindi sila nagre-research. Yeah, yeah, Yun. yeah. So yun lang yung Saka ano ano ko. 'no, hindi lang siya sa pagpo-post 'no, also yung sa pagbasa, yung parang 'wag agad Oo. papaniwalaan. Parang ano, Mm, mm. make sure and ano, i-relate ko lang 'no, kasi merong isang, sikat na content creator and Ay, director na na sino yan? pro Duterte ang, pinagbabayad ngayon ng 35 million. If maaalala niyo. Ay! Okay, okay, Kinover okay. natin dito yung ano nung nagkaso si Vic Soto against Daryl Yap dun sa Pepsi Paloma movie na ginawa niya, no. So parang ayun na Mm. nga na ano na siya, kailangan niya magbayad ng 35 million Girl, marami naman sa siya pagkukunan. Charis. Sa Muntinlupa. I mean, yeah, oo, madami siyang pagkukunan pero parang this is like parang ako if I'm a fan tapos may ganong nangyari, parang I'd be disappointed. Parang mababawasan yung credibility niya for me. So, pero hindi ako fan I'm saying if I am, Oo, pero okay lang. I'm not. Na ano ba siya? Yeah. Tawag nito, nagkaroon na ng parang final verdict yung case Yes. na guilty Mm. siya. Okay. Yeah. Tapos ang fine is 35 million to settle. Yes. Mm. Hindi, Cyber makulong siya, libel. ganun ba? I think so. Okay. Pag Cyber hindi niya libel na-pay, by the Office of the Prosecutor of Muntinlupa. So, yun. okay. So pag hindi niya ito na-pay, makukulong si Watashi. I Parang think ganun so. ang Ay, ano hindi niya ko hindi dito. ko alam kung ano hindi ako sure kung ano yung proceedings niya, no. Pero Oo. hindi may nakukulong ba sa libel? I'm not really sure about it, no. If mapapansin Parang niyo wala kasi si nga si Christopher Min nga eh. yun ang sasabihin ko Diyan lang. pero if mapapansin mo in the past few months hindi mo siya masyado Oo. naririnig. Ever since nanalo si Shawi at si Kiko Pangilinan sa kanya. Wala ka na masyadong Oo, naririnig oo. cases. So, yun, deserve. Sa, Charing. dahil naman kasi sampaling ka ba naman ng pera ng mga araneta? Kaya mo ba? Kaya pa ba? So ayan Daryl ha, ingat tayo. Huwag tayo masyadong pabida sa mga pinagagagawa natin sa Hindi, buhay. magpabida ka pati. Ilaban mo, go. Charing. Okay lang naman na na sumulat tayo kasi alam naman natin ng pelikula ay alam mo yon, isa lamang siyang ano, Art 'di ba form. fiction ba tawag doon? Fiction ba tawag doon, Bex, or Mm. non-fiction? Fiction. Oh, fiction siya. So ibig sabihin, alam natin na hinango lang natin siya sa totoong buhay. Either hinango sa totoong buhay or gawa-gawa lang ng ating kathang isip, 'di ba? Para makabuo tayo ng isang storya. Pero Mm. kasi dahil nga nagbanggit ka ng pangalan doon tapos siguro wala pang consent, talagang mabigat na ano 'yun, mabigat na Mm. bintang 'yun.
Yeah, Very wrong talaga yung dialogue na yun. Pwede naman kasi gumamit na lang ng ibang pangalan, pero pertaining to that issue. Para correct. wala nang turuan. Kasi hanggang di pa rin naman napapatunayan hanggang ngayon eh, yung issue na yan. Mhm. So, may Yes. karapatan pa din yung tao na pinagbibintangan na rapist na mag-ano, na umalma. Kasi nga, wala Mm. pang katotohanan. Kung totoo Yeah. yun, eh, go. Kaya lang, wala pa nga eh. Wala pang hatol, wala pang final Yeah. verdict. Tsaka hindi wala naman Oo. ang magiging verdict yun kasi wala namang kaso, wala namang ongoing case. Parang ano eh, kumbaga ano na lang siya, rumor or urban legend, kung pwede mong sabihin ganyan or Mm, whatnot. mm. Pero hindi natin talaga sasabing fact yung nangyari na yun. Kasi nga, hindi naman siya umandar sa ano, hindi naman, wala namang kasong nangyari. Hindi naman napatunayan True. or whatever. Diba? Correct. O, diba? So, ayan na, ang lesson lang naman sa baklitang to, just for that particular baklita. Fact check, diba? Kaya nga, fact True. check bago tayo mag-ano, hanashi or gumawa ng kahit anong aksyon, diba? Para hindi tayo habulin, diba? Wala tayong 35 million. Ay, ito pa. Naalala ko lang. Ang dami kong di nalagay dito. Pero another related na ano, na Di kay um, Daryl. hindi kay Daryl, yung mga pro Duterte, tinanggal Oo, na ang oo. ano, ang permit to franchise to yung SMNI, parang di na sila pwede Okay, get. Yung, mag-operate. oo. Yung kay Ito ba yung kay Kibuloy, Kibuloy? yeah, Oo. oo. So, wala na silang ano, parang kailangan na nila mag-stop ng tawag nito, operations. Ganyan. Oo. So, ano Paano talaga, hindi no? magsa-stop, Day? Sobrang syokot, di ba? Diyos ko, kriminal, tas tatakbong senador. Hindi ko na maintindihan, Day. Wala na akong mag-gets. Grabe ang Kaninong ano ba siya? pagkilos, grabe ang Oo. pagkilos ni Sino kaalyado Marcos. niya, Day? Si Sino Piduts. kaalyado niya? Si Piduts. Ah, okay. Si Duterte. Grabe, no? Mm. Grabe yung... Gigil siya, Day. Ay, ito, Talagang inisa-isa niya, nakaka-lurks pa Day. sis. Yung mga supporters Oo. ni Duterte online, parang inaano nila na, dahil nga, kada may mga fake news na lumalabas, fina-fact check ng mga media entity sa Pilipinas, no? Parang inaano nila, may mga posting sila na i-block nyo ng ABS, i-block nyo yung GMA, i-block nyo yung Inquirer, i-block nyo. Parang, so, kayo-kayo na lang yan. Ano pang source nyo? Kung lahat ibablock nyo, ano may parang dahil lang hindi nyo gusto yung mga nakikita nyong balita, hindi na kayo maniniwala. Parang it's gone to that point na ano na talaga, parang sobrang delulu na nila na wala na sa reality yung pinapaniwalaan. Diba? Mm-mm. They'd rather believe SMNI and a false prophet and a false god na rapist and whatever, no? With a Rather than scam person. Charis. ayan. So, mag-move on na tayo dahil ano, hindi masyado nakakaganda yung ano. Oo nga, tsaka baka si Joyce naiinip na talaga sa main Oo, go, go, topic go. ng episode na to. Ayan, next naman tayo. Second is si Auntie Lady, si Lady Gaga. Ayan na nga. Meron siyang stop dito sa Asia, but it's just gonna be in Singapore. At what Singapore. cost? At what, at what cost ba ito? Charis, hindi ko pa na-check kung magkano ha. Pero Check ito ko po ngayon. ay sa May, sige. Pero ito po ay sa May 18, 19, 21, and 24. Yan lang po ang only stop niya sa Asia. So sa buong Asia, Singapore lang siya pupunta para mag-concert. Ganon. So parang ano to, no? Parang eksena ni Taylor Swift dati, di ba? Sa Singapore lang din Yes. siya Mm-mm. nag-concert talaga. Tama ba? Or nag-Japan din siya? Meron din ba siyang ganon? Hindi ko matandaan mga Parang bets ha, Singapore lang siya. pero parang Singapore nga lang talaga yung inilaban niya. Oo. Kasi nilak ng ng Prime Minister, tama ba, ng Singapore? Yes. Charet. Mm-mm. Ganon din yung Na ginawa si nila Taylor dun lang nung perform. ganon din ginawa nila nung kay Taylor. Oo. Feeling ko ganon din yung Oo. nangyari with ano, Baka with kay Lady Gaga, Gaga. gano'n na Mm-mm. lang din. Mm-mm. Diyos ko, o 'di ba? Kamusta kayo Singapore? Booming ang tourism because of this mga concert ganap. Worth it din naman kasi maganda naman ng Singapore. And organized naman sila doon. I don't think na na mahagard sila mag-organize ng mga tao doon
or mag-manage ng mga tao during the concert. Ayan. Ang Ano, Bex, pinaka-lowest, naging successful ba? Mm-mm. ang price range ay 148 to $368. 100, 148 oo, yun yung pinaka-lowest. So, mga nasa 8K to, to 370, 20K. So, 8K to 20K pesos yung So kung ticket meron po kayong range. naitatabing, wow. So kung meron po kayong naitatabing 8,000 pesos to 20K para lang sa ticket ha, hindi pa po kasama yung Oo, airfare, ang syempre hotel lilipad at ka ang mga pa. luho Oo. at ang Accommodation. luho. Mm-mm. Correct. At syempre yung mga pangbili mo ng merch kasi pag Mm-mm. concert, yung iba dyan madalas bibili ng mga merch para may memorabilia. Memorabilia from the True. idol. Ayan. So Napakinggan mo mag-ready na ba na po yung ha. ano? Napakinggan mo na ba yung Mayhem? Yung album, bago niyang album? Oo. Yes, napakinggan ko na. At syempre, mga fanatics na naman ni Taylor Swift, nagsasabi na, sorry. Joyce, baka fanatics ka ni Taylor Swift, hindi naman ako galit, no? Medyo ano lang sila, entitled lang sila sa part na to. Kasi Mm-mm. ang hanashi Pero, nila, yung How Bad You Want Me, ni Lady Gaga is parang same daw sa Cruel Summer. Anong gagawin natin? it's a totally different Oo. sound for me. And I love it. Parang mas mature na Lady Gaga, no? Pero, may very slight disappointment lang in the fact na kasi I was expecting because of Abracadabra, no? Yung ano niya, at saka yung disease, na akala ko talaga dark Lady Gaga na ulit ito, no? Pero, surprising na Dark yung, era. oo, yung album is all about love. In love si ate in Fair. And ano Wala siya, tayong magagawa, day, kasi yung co-writer niya yung fiancé niya pero, kasi, si oo, Michael true, true. Polanski. Kaya, Oo. very in love din yung album ni Achi Mm-mm. Girl. Kaya, Pero I love it siguro, go. naman. Oo. Oo. Parang mas mature version siya ng Born This Way na album for me. Mas cohesive, kumbaga. Wow. Sabing gano'n. Oo. We support this album, Power. Kasi Mm-mm. nakita mo yung, kumbaga na, parang ito na yung pinagsama-samang, ano ba? Pinagsama-samang siya sa dinabi-dami ng Lady Gaga. Oo, totoo, 'Di ba parang totoo. 100 Lady Gaga character ang ganap pero Mm-mm. napagsama-sama niya sa Mayhem. So, laban. Love it. Mm-mm. True. Ayan. So, sa mga fanatics sa paunahan na to, mag-book na kayo kung kailangan niyo Mm-mm. na Wala mag-book pa namang bago ano, pa magmahal. wala pang balita na sold out na yung 4 days. Pero I think may mga sold out Mm-mm. days, pero yung buong concert, hindi pa yata siya sold out. Yung ano, Girl, so may nakikita na nga ako dito, yung parang, ano man tawag doon? Scavenger ba tawag doon? scalper. Yung mga scalper scavenger naman ako. So, may nagpo-post na dito sa sa group page namin, dito sa community, nagbebenta ng Lady Gaga ticket. Feeling ko, binili niya na in advance para pag nagkaubusan, siya yung pagbibilan, tas tataasan niya siguro yung presyo. Oo. We don't know. Alam niyo naman ang style para kumita. Oo So, nga, alam mo ayan. ba, ano, singit, ang dami ko singit today na hindi, wala dito sa outline. Speaking of Go lang. scalpers, ang Beanie kasi, they're gonna have a fan meet with, parang ang title nung event nila, Miniverse, which is parang a fan meet for kids. Kasi marami sila Okay. mga fanay na mga bata. So, ang eksena niya, yung isang ticket, isang kid, isang adult siya, ganyan. Parang ang pinakamahal niya is 8K. Tapos pinakamura is 2K, ganyan. One day lang siya, tapos two shows. Tapos may mga scalpers na bumili na umaabot ng 17K yung benta. And parang may video yung mga Beanie Girls na nababatrip sila na parang pati mga bata hindi nyo pinalampas na alam mo yun, alam mo naman na para sa kids yung event. Tapos ganun mo ibebenta worth 17K na magkano lang naman dapat originally, no? So parang ang Oo. lala lang din talaga ng mga scalpers ngayon. Mga kalurks. Ayan. So, sa mga fanatics, unahan nyo na po ha. Bumili po kayo dun sa legit na source na Pero, paalisin yung partner po talaga ng event para wag hindi tayo mapatungan ng malaki. Kasi ang pera naman ay hindi naman pinupulot yan. So, pero, laban lang ha. Ayan. Siyempre, ito na. This is one of the good news sa ating baklita, no? Si Pope mm Francis. Ano na nga bang balita kay Pope? Yan, if maalala nyo din, we covered also na nasa ospital si Pope Francis noong mga nakaraang buwan. And after 5 weeks, finally,
discharged na siya and nakabalik na siya sa tinitirahan niya sa Vatican, no, dun sa ano. Mm. So, parang recovering pa din siya, pero at least wala na siya sa ospital and nagpakita na din siya sa mga tao. Parang gano'n. So, yun. Good. That's good news, no? Na, ayan. Okay na si Pope. Kaya nga, oo, ayan, sa mga prayers, Charis, sana ano, extend pa ng very light. Nung very Mm. light pa yung kanyang ano, kanyang buhay and ano, patuloy lang siya maging malusog. Malusog. Totoo. Very Tama ano, very naman. Tagalog. Oo. Correct. Ayan. Ayan, meron pa ba tayong mga ibang baklita na na-miss out? Si Wala naman Jisoo, na. chareng, Jisoo. Ay, yung fan meet Jisoo. niya Hindi dito? kasi, oo, hindi kasi nakita ko kasi na parang pumunta siya dito. Tapos Oo, nandun din oo. yung Beanie. Speaking of Oo. Beanie, nandun din yung ibang Beanie members. Parang Mm. nakifani sila. So, Pero, ayun, nakatuwa. ayan. So, yun lang naman, no? So, ito na, Joyce. Kapit ka lang sa aming pagbabalik. Magbabalik tanaw. Ito na yung balik tanaw na sinasabi, no? Sa aming mga TV Oo. days. And we're back! Bebex! Ayan. Diba? Okay. Tuloy-tuloy lang po ang chikahan natin dito sa Baxter sa pamamagitan ni Joyce. Wow! Kotang-kota si Joyce today. O, wala nga tayong binati na ano ng mga fanatic. Si Joyce na talaga yung naging focus ng Oo. show na to. Kaya, Sa yung dulo, mga iba abangan naming nyo. ano, oo, yung iba May namin mga pa-teaser. listeners, chill lang tayo. Oo. Oo. Oo, doon kami babawi. Ayan. So, magtungo. Ayan. So, let's move on dun sa main topic ng episode na ito, which is ang buhay, ano namin, buhay Net. production, buhay TV. Mm. Oo. Yes. Buhay TV network. Yan. Ayan. If, you guys don't know, Jonah and I met in college at parehas kaming course na um, AB Masco, major in broadcasting. Yan. So, Correct. kami Minsan nagkakilala. napapagpaliktad ka, BA, gano'n. Oo Anong nga. BA? Ayan. Ikaw ba, childhood dream mo ba mag-TV talaga or mag-radyo or what? Or kailan mo Ako, na-realize na, ay, gusto ko maging ano, gusto ko mag-media, ganyan. oo, akala ko, ay, gusto ko maging pakarat. Ano? Ay, gusto ko maging pakawala. Sorry. Charis lang. Ayan, hindi. What I mean is, ano ba? Ako mula bagets talaga. Gusto ko na talaga yung ano, yung actually nag-umpisa ako sa alam mo yung mga DJ kasi usok-usok po sa mga hindi nakakaalam na nakakagigil yung mga Gen Z nating na listeners. Sa mga hindi po nakakaalam wala pang Spotify dati, wala pang Oo, Apple totoo. Podcast, walang mga Mm. ganito, walang mga streaming kineso. Ang meron lang is radio and Radyo, TV. oo, true. And then print, yan, yung newspaper. Kasi, oy, aminin niyo, nagbasa kayo ng mga Serex na newspaper, ha? So, part yan ng media. Diyan kayo natutong Oo. kumarat. Oh, di ba? So, eto na nga, mabalik tayo. So, ano ako, avid listener ako ng radio before. Kasi nung time na hindi pa ako makabili ng mga cassette pa noon yung mga favorite mo Mm. na ano, na artist. Sa radyo ka talaga makikinig. So ang station ko noon was ano to, Monster, Magic, ayan. Yan yung mga pinapakinggan ko, yung mga English na station. So bet na bet ko talaga maging DJ sa radio Oo. when I was younger. And then mahilig din ako manood ng yung MTV ba yan? MTV, Yes, yung yes. nauso pa, ang mga VJ pa nung dati is sina Donita, sina Casey Casey Montero, sina Montero, Joey, oo, yan, sina Joey Joey. Mead. Meron pang isa, nakalimutan ko na, but sila-sila yung mga ano ko, kapanahunan. So yung yung panahon na ito, bet na bet ko ding mag-VJ. Basta gusto ko lang mag-talk Oo, about true, music, true. about ano. Kasi nga, yun yung hilig ko talaga. Tapos nung tumagal-tagal na, nagustuhan ko naman yung ano, yung pagbabalita. Mm. I think, mas naging strong yung desire nung nasa college na ako. Kasi Mm. nga, yun yung nai-practice na talaga na put into work na, even when I was younger, I like watching documentaries like Eyewitness. Yan, nakikita-kita ko na dati si na Jessica Soho. So, it has really become a dream. And then, Mhm. doon na rin nabuo sa sarili ko yung parang, English lang yung papakinggan ko all the way because I want to learn English. Mhm. Yung parang ganon. Yun lang yung ano ko. So, inaral ko talaga Pangarap siya ng nung pagiging bagets ako. pagka-Inglaterra.
Correct. Tapos yung nasa harap ka ng salamin, chika-chika ka lang ganyan. Akala mo naman ano. Mm. Akala mo kinaganda, ganon. Ginagaya-gaya ko lang yung mga ano, yung mga VJ, mga ganyan. Mga pinagsasabi nila. So, ayun, dream ko talaga siya. Yun. Ikaw, Bex. Hmm. Yes, ako din. Pero iba yung ano ko, iba yung although same like you, sobrang hilig ko na din talaga sa music when I was younger. And kasi Mm. if you guys don't know, yung my mother is working sa Monster Radio. So, meron akong introduction doon from a very young age. And pero hindi doon nagmula yung gusto ko mag TV. Nung grade 4 kami, sa HECA-C na subject, Geografiya, Taray, Kasaysayan di at ba, Civica. Oo. kaya Dahil naging na CB ka. Okay, go. dahil may civics, parang isa sa pa-activity ng teacher namin nun was every week merong reporters na magbabalita kung ang mga current news. Ganon. So, every week meron kaming ganon na tas na-enjoy ko siya, yung manonood ako ng balita nung gabi, tas isusulat ko. Tapos pag sa school, ibabalita ko sa mga klase ko. Tas kailangan na, yung pagbabalita mo sa kanya, balita way talaga. Kunwari nagbabalita. Yun yung Oo. activities. Oo. Na na-enjoy ko na yung until, dun na, ay gusto kong maging reporter when I grew up. Reporter talaga yung gusto ko. Pero focus Okay. from focus from being a reporter to being part ng production. Nung college ko na lang din yun na-discover na, Discover. hindi lang pala, porket magma-masscom ka, is kailangan magiging reporter ka. Parang dun mo na-discover na, Oo. pwede kang mag-director, pwede kang magsulat, actually pag masscom, sobrang Mm. broad nung di ba? Pwede kang Mm. mag-photography, ang dami mong pwedeng Ang i-explore dami pag nga niya. masscom. Kaya nga, Mm. kaya nga parang feeling ko naligwak na tong course na to at ginawa na nilang specifics yung mga courses. Yes. Kasi Mm. nga masyado nga siyang broad. Mm. So, nakikita mo pa ba ako, Bex? Parang Yes, yes, nawala. yes. Okay, go. Ayan. So, ayun nga mga Bex. So, ayun yung ano. So, dyan nagsimula ang ano natin, ang Mm. desires and dream to become a TV personality. Ah, TV What personality. personality? Chris Aquino, Charis. Hindi. Hindi. So, ayun, tama yun. Kasi ako nang may mga activity din kami nung elementary high school. Tapos parang nababanggit ng teacher ko sa TLE. Ito naman, oh my God. Mm. Okay, mabalikan ko lang. TLE talaga. Tama ba? Oo, TLE yun. Kasi meron yung ano, parang ang class namin is cooking. Parang ang Mm. topic for that subject is cooking. So Oo. sabi ng teacher ko, oh, mag-feature kayo ng ano, ng um, bakery ba? Or basta meron siya mga option. Pero ang napunta sa amin is bakery. Tapos kailangan namin tatawa ako. Kailangan puntahan yung production nila. Kung paano nila binibake yung mga Ah, pandesal, yung mga oo. tinapay, ganon. So parang nahiya na akong i-present kasi parang iba yung na-witness ko dun sa loob. Parang, parang sa pagbibig. Parang sa pagbibig, parang feeling ko may kasamang pawis yung hagod, yung mga pandesal. Tapos, Oo. Do'n dumabait daw na galing mabait yung naman alat sila ng ko. pandesal. Oo, dumabait naman sila kuya. Pero, parang feeling ko, after ko mag-shoot, parang feeling ko, we're not safe. Ganon. Kasi ano na, kasi yung hygiene, tapos yung feeling ko may mga kaipisan dun sa baking area. So parang I'm not safe talaga. So parang na-realize ko, shit, bumibili kami ng pandesal dito din na food. Tapos sabi ko, so ibig sabihin ba nito, immune na kami sa ano, sa dumi ng tinapay, charis. Pero Nakakatawa. yun sa, Na-imagine ko, imbes na feature show yung ginagawa mo, naging investigador ka. ayun nga yung na-feel ko nung time na yon. So, di ba, nakakaloka. So, after nun, de sinabit ko na sa teacher ko yung ano, yung video. Ang gamit pa namin nun, yung, alam mo yung Sony? Sony ba Yung to yung video handheld cam. na, Oo, oo. yung video cam Oo, talaga, video hindi yung coder. ano, Tama ba? Oo, yeah. oo. Yung may pa-tape pa yan, di ba? Or Yes. Oo, something. oo. Parang True, true. ganon. So, yun pa yung ginamit namin. Sabi ng teacher ko, may future daw ako sa Mascom. So, isip-isip ko, ano kaya ibig sabihin niya doon? So, Mm. after that, doon ko lang na-realize na pag-connect nung college na tayo na, ito pala yun. Okay. Mm. Gets ko na yung sinasabi ni teacher. Ayan.
Pero yung So, yun lang naman, college, ang na-share ko saya, lang. no? Masaya Ako siya. talaga yun ang pinaka-highlight ng buhay ko. Same. Wow! Ako din. Same. Oo, oo. Parang, Di, if gagawa ako ng movie about my life, malaki yung running time ng college. Wow. same, same. Kasi ang dami ko pa ring alaala eh, True, sa true. ano, Tsaka oo, sa ever college. since kami na yung laging tandem ng mga, kung ano mang mga Oo. activity. And lahat yun inano Tsaka, namin. Lahat trinay namin. correct. Nag-news And reporting kami. kahit magkahiwalay kami ni Mel, kunyari ako sa news, siya sa talk show, Talk. kahit magkahiwalay kami ng ganap, we help each other that True. time. Diba? Kasi, ewan ko, parang ano tayo, all around talaga. Katulong. Naalala ko yung news kayo, Oo, talk show ako, tapos kailangan yun ng ng Mamalar, Lar Santiago, or ng Nelson oo, Canlas. Ako yung pinasalang, kahit di ako part ng news team. oo, diba? Go, Laban na mga ganon, laban. oo. Kay ni Princess ata ang tandem yan eh, nung Oo, time na yeah. yun. And then ako naman na-invite ako sa show nyo before. Sa Mm-mm. O, the Big O ba Oh, big yon? O, oo. As co- as co-host din ng Showbiz. Showbiz din ba yung Showbiz. sa Oo, akin? oo, oo. Segment. Showbiz correspondent. May mga ganon. Lahat yun na-try namin. Nag-news kami, nag-live kaming talk show, na lahat kami nakahawak ng camera. 'Di ba sa TV Pro, lahat tayo hawak Yeah. ng camera. Yeah. Oo. Nag-film kami, nag-radio production kami, may photography kami, lahat. So, lahat na-explore din naman namin talaga ano din tayo, nagsulat din tayo, 'di ba, for newspaper. Tsaka nag-radio tayo. Oo, radio Yun isa prod. sa mga pinakamasaya. May radio drama, merong radio prod na Mm. advertising talaga. Oo, nag-advertising Yon. pa tayo. Gumawa Oo. tayo Tas ng meron ding, ads. ano ba, radio na parang talk show. Ano bang tawag doon? Basta radio prod. Kasi parang siyang Radio. talk show pero on a radio Yeah. yung atake. Bursilog. That's the Yes, title. Borsilog. Saka yung radyo drama, sobrang aliw na aliw ako doon sa radyo drama. Ang ka-group ko noon was si Sarah and iba natin mga Saya nun. Aliw. O, tsaka theater kasama din yun dun sa Oh, naging yan. curriculum Nag-theater din natin. tayo. My God, nakaka-learn sa theater days. 'Di ba ang dami? 'Di ba ang dami Mm-mm. nating kaya siguro pag tinatanong ako, pag makikita nila yung credentials ko, parang lahat kasi na-try ko pag isa titignan yung CV ko, parang lahat na-try. So, anong Mm-mm. focus? Wala. So, nung 'Di ba? pagka-graduate Wala. natin, GMA ka ba agad nag-apply or meron ka munang iba pang mga ibang like path na trinay bago ka napunta sa GMA? Okay. So, yung time na yan, hindi ako tawag nito. Isa lang talaga yung path ko in life after kong graduate, GMA. Mm. Pero kasi before ako mag-GMA, na-acquire na din ako ng radio station. Ano ba to? Yes. RMN. RMN Network. Ayan sa Mm. mga listeners ko dati. Charot. And nagbabalita rin ako noon doon. So doon Oo. lalong nagpump yung desire na parang, ay, ito talaga yung gusto kong gawin kasi nagsusulat ako ng sarili kong news. Doon kami Ako din yung, guys. Doon kami nag-OJT. Tapos na-absorb siya. Because she's kabog. oo. Oo, pero wala naman ng sweldo. So parang hindi tayo mag-grow doon. Kumbaga trainee. So, oo, trainee ang atake. Lagi ako nandun, tas every Sunday meron akong sariling show talaga Mm. sa radio station noon. And then, saan ba siya ini-stream? Sa internet lang din ini-stream eh. Merong Yeah, link, oo. Meron. 'di ba? Oo. Pero Oh my God, napapakinggan that's ka so live old on school. air. Oh, napapakinggan din ako live on air pala, oo. Yun, one hour and a half yung show about youth, ganyan. And then cut to, dahil nga walang pera doon, cut to, nag-apply si Watashi sa GMA. Hindi ko nga alam kung meron ba akong pinagpasahan, baka si Michael. Kasi nauna Mm. siyang graduate sa atin, tapos siya yung Yeah. unang na-absorb sa GMA. Mm. So, I think, nagpatulong ako sa kanya na ipasubmit naman ng resume. Pero nag-submit din naman ako dun sa mismong portal ng GMA Mm. for application. So, yun na nakapag-submit na ako, ano ba nangyari? Exam and interview.
Ganon. Yung exam is more of current events, yung mga tanong. Tapos, syempre, literal sulat-sulat ka talaga doon. Very Ang manual in-applyan mo is application. researcher. Yeah, Mm. program researcher yung ano. Mm. Pero syempre, gusto ko na reporter. So, parang alam ko naglagay ako doon na parang kahit trainee po ako na reporter, okay lang ako. Parang gano'n. Mm. Mm. Basta may mga option yan eh, na ano. Tapos interview Basta na sabi agad. ko, oo. Basta gusto ko lang mapunta sa news and public affairs kasi nga, yun yung path na gusto ko. Mhm. Mhm. Ako naman, actually madami akong in-applyan bago ako napunta sa ABS. Puro advertising, yun talaga yung, kasi nung college yan, like, yung sinabi namin kanina, lahat na try namin, and advertising yung pinaka like, parang feeling ko doon ako strongest pag mag-come up ng ideas, yung mga concept, mga ganyan. Oo. Pero, ang hirap kasi ng, ng turnover sa agency, so, hindi ako agad, nakahanap ng ad agency. Tapos, actually, may nag-offer sa akin na, kasi nag-OJT din kami sa TV5. Mm. Kasi ang namin, requirement namin nun sa OJT, radio and TV, kailangan namin ma-try both. Tapos, yung my mother is like, meron siyang kakilala sa TV5. Inofferan ako ng segment producer sa show ni Tulfo. Girl, Oo. or ko, yung parang first job mo, tas SP ka agad, hindi ka man lang dumaan sa research, hindi ka man lang dumaan sa pagka-PA. So, natakot ako, hindi ko siya tinake. Parang, Oo. kasi nga ayoko namang sumalang, tas, di ba, bubonix ka dun sa ganap. And masyado akong bata to be an SP. So, naghanap ako, tapos yun, nag-apply din ako online sa ABS as writer. Yun, medyo mahabang process yun, no, na nag-exam ako, yun, pumunta din ako doon, tapos written exam. Ganun din, current events, tapos may mga writing activities din doon, like, basta mga Q&A-ish na questions. Tapos, nag-interview ako. And then, nung nakapasa ako sa interview, nag-workshop pa kami under Ricky Lee. Pero kasi yung workshops ni Sir Ricky was parang foundation writing siya. So, hindi siya specific. So, mga 1 week or 2 weeks yon na writing workshop with Ricky Lee. Marami kami noon. Marami kami, siguro mga nasa 50 to 60 kami na group na lahat magiging trainee ng ABS. And then after nung workshop with Ricky Lee, hiniwalay-hiwalay na kami into subgroups. Talk show, reality, variety show, mga ganyan-ganyan. Tapos ako napunta ako sa talk show kasi doon ko bet. So after nung workshop with Ricky Lee, nag-workshop pa kami to write for ABS talk show. Ganyan. So tapos mga din yun, mga isang linggo din yun. Saka lang ako napunta sa GGV. Ang existing talk shows nung time na yun was GGV, Chris TV, and yung SIR. Nakalimutan ko yung Showbiz Insider Report ba yun? Something ganyan. Oo. Oo. So, yun, napunta ako sa GGV and, doon ako nag-start as training sa ABS, GGV. Ah, Masikip o, di na. ba? Masikip na siya sa akin kaya ako naka-jacket. Kasi pag hindi ako nag-jacket, kita niyo yung mga suman in the gilid. Pero na siya katagal. Pero buhay pa in Oo. fair. Pero hindi ko na ito Oo, nasusuot kasi guys nga masikip na yung siya. pinag-uusapan natin na na network experience was way back Oo, 2011. 2011, 2012. Ganun Oo, nakatagal. oo, So, hindi lang namin alam ngayon kung ano ng kalakaran nila, pero ang kinikwento yeah, namin is yung experience namin back in 2011. Ayan. true. So, Yung yung, period na yan, oo. 2011 to 2013. So, as a researcher sa GMA, ano ang day-to-day life mo doon? Ano yung mga ginagawa mo everyday pag pumapasok ka? And Ayan, everyday ba ikaw nga may pasok mo? on call si Akla. So, ang eksena is, tawag nito, ikaw nga buti may workshop, ako walang workshop, pinagdaanan. Salang na Wala akong agad. training, Oo. salang lang agad. Wala rin akong pinagdaanan na pasa, though pinagpapasa ko ng mga requirements, yung normal na requirements pag na-acquire ka ng Yeah, company, yeah, yeah. NBI clearance, medical ganito, hindi ko na siya lahat naasikaso. Kaya hindi rin ako nakakuha talaga ng regular ID sa GMA. You know why?
because sinabak ako kagad. So, anong time ko para gawin Mm. yung requirements? Kasi research siya agad eh. Eh, yung napuntahan ko kasi, mga Bex, ano siya, it's a documentary show, pero wala siyang host. So, technically, yung show is, um, nagre-rely lang siya sa content. Sa case study. So, Oo. sa case study. So, dapat compelling talaga yung story mo, hindi yung katsakahan. Kasi, Mm. girl, lalabasin sa TV, tapos tsaka yung content pa, Uy, at no? saka ang hirap Tsaka nun, ano, 'no? Ang hirap nun yung wala kang oo, narrator. Parang kumbaga oo, mahirap yun. kailangan tatayo yung case study mo na Mag-isa. mabubuo nila yung yung kwento na sila lang yung chumichi. Oo, tsaka dapat chumichika din talaga yung case study mo. Hindi pwedeng Oo, tahitahimik lang Toronto, siya oo. kasi hindi talaga siya tatayo kasi siya yung, sa kanya nakasalalay eh. Parang ang role ko lang is magtanong. Mm. Pero yung mga tanong ko hindi rin naman naririnig sa TV. Ang Oo, maririnig nyo na lang yung sagot niya. sagot. So Mm. tuturuan So ang ending nito tuturuan mo pa yung case study kung paano sumagot na parang ako po parang papapakilala Oo. po kayo ha, sasabihin niyo po ganito. Ano, may pa-coaching ko-coach mo sila kung paano nila i-deliver yung mga sagot nila. So, very challenging siya. So, to answer your question sa mga day-to-day activities, okay, number one, nung pumasok ako, ang documentary was about Lusong. So, ang topic ay tatay. Ano to, haligi ng tahanan na nakatira sa sa slums. Sa slums. Ayan. Tapos, nagsiswimming sa ilog ng basura. Yon. Ay. Tapos, ang catch is, meron siyang kapansanan. Pero Mm. pero siniswim niya yon, naglalangoy siya doon to collect trash. Kasi nga, yun yung means of, nila, living. Kasi may mga anak siya eh. Mhm. So, yun yung and, ang, so, nung pumasok ako, yun yung ongoing na story. Mhm. At saka, na binibuild. Yun yung magiging first episode. And guess what? Ito ang first episode ng show. So, nung pumasok ako, Oh. may existing na researcher. Pumasok ako to help that researcher. Ang naging role ko is to find a crew kung paano namin siya isushoot under the water. Oh, The, yeah. the thing is, paano mo nga siya isushoot under the water kung madumi nga, Oo, basura? oo, So, yeah, yeah, yeah. so I remember asking everybody sa phone via text, syempre yung pa yung uso nun via text and then Facebook, and one of them responded, si Kuya Juveren. I don't know if you still remember Yeah, him. Yeah, yeah, yeah. Oo, siya yung tumulong sa atin sa theater days nung college. He said, Yes. why don't you try Coast Guard? Kasi sila yung tumutulong sa mga ganyan, sa Oo, mga totoo. public Sabi ko, true ba? Paano ba ako kukontak ng Coast Guard? Siyempre yung kagad as a researcher, problema mo yan. Kung paano ka hahanap ng Coast Guard, paano mo sila i-connect. So, nakakontak ako ng Coast Guard. Tapos, pumayag naman sila. So, yun, nasolve ko yung problema nila. So, natapos yung shoot. Cut to, nung ako yung sa sarili ko ng story, binigyan ako ng sarili ko. Ganun kabilis ha. Mm. After nun, ako na. Yung topic na binigay naman sa akin, maghanap ka ng mga bagets na merong STD. Sabi ko, shoot, saan ako mahanap ni Tess? So, ang day-to-day life ko po talaga in office is mag-research literally. Kasi kung ang Mhm. topic na binigay sa akin is STD, ngayon, as a researcher, iisip ako where I can find tong mga bagets Mm. na infected ng STD with Mm. with a range ng age ng halimbawa 13 to 15. Mm. So parang sabi ko, so paano ko to gagawin, Jesus? Sabi ko na lang ganun. So, hindi pa uso yung nun eh. Parang may Google naman. Pero syempre, we cannot, as a researcher, ito naman ang magandang training doon. As a researcher, hindi kami nagre-rely sa online. Nagre-rely kami sa actual facts. So, ang nangyari nun, talagang naghanap ako. Syempre, nag-isip tayo, saan talamak ang may kaso ng STD sa bansa? So, isa sa mga nasa list ay ang Manila, girl. Yeah. So, saan sa Manila?
Eh, dun sa may, ano to? Oroqueta, tandang-tanda ko pa. Sa may malapit sa may recto, sa Isitan. Oo, yeah, yeah, So, yeah. doon ako pumunta. Ngayon, ang question ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Kasi wala akong kakilala doon sa area. Wala akong kakilala sa area, girl. Tapos sabi ko, so paano kaya ako makakaano doon? Kasi una kong inisip yung protection ko sa sarili ko. Kailangan discreet ako na from TV network ako. Second, kailangan makakonect ako ng connection para pag habang naglilibot ako doon sa slum area, walang gagalaw sa akin. Yeah, uh-huh. Ganon. So, nag-isip ako ngayon sa friends list. Sabi ko, sino ba taga Maynila dito? Naalala ko si Nino, taga Yeah. Maynila. Mm-mm. Niya yung DJ natin. So DG, sa kanya ako mm. nagpasama. Isang araw lang ako sa kanya nagpasama. Samahan mo na ako, please, kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. So nagpasama ako sa kanya, naglibot-libot kami, tapos nakipag-coordinate kami sa barangay. And that's the time na may nahanap akong case study. So grupo sila. So nung next time na bumalik ako, meron na akong service. Ganon. Kasi hindi pwede Mm. na bumunta ako doon nang wala akong, alam mo yun, nang parang waste of energy and money ng company. Yeah. Ganun sila kahigpit. So parang Mm-mm. dapat pupunta ka doon ng sure na may case study, may ganito. Kasi may bayad yun yung per service doon. Mhm. Ano, yun. Parang binabayaran ng production team yun. So hindi tayo pwede magsayang ng mga resources. So yun yung nangyari. I think that's the time na during the production days, that's the time na I've learned vices. Yung mga yosi and Hmm. everything because you need to, kailangan mo makisama eh. Distress. Para Ah, yeah. kailangan mo, ano ba, kailangan kasi parang makita nila na, oh, umiinom to katulad namin. O nagyoyosi to katulad namin. Sige, okay lang, magchikahan tayo. Mhm, mm. Kailangan mong i-adapt yung ways ng mga Yeah, ng mga ganong tao para yeah. mag-open up sila sa'yo. Kasi pag hindi ka ganon, magsalita katulad nila, they will never talk to you. So, kailangan ikaw yung bababa. Ganon. Kasi sino ba naman sira ulo amin? May, may STD ka, may STD po ako. 'Di ba? Syempre, may way yun on how to talk it out and how to persuade them to open up to you na ito yung Yeah. situation. Ganun. So, mas sa field ka. Pagdating sa office, di ka na nag-editing or part ka pa din nun? Or ano ka lang Part talaga? pa din ako nun. So, Paano? editing Anong? is, so more of ako, research talaga, sulat, pagdating. Ang nangyayari kasi, after ko mag-field, isusulat ko siya. Transcribe mo. Oo, ito yung case study, ito yung buhay niya, mga ganun. Tapos Hmm. yung producer na yung magbubuo ng entire Yeah. ng Yeah, entire yeah. outline for the docu. Pero Mm-mm. sa akin ang galing yung source ng lahat-lahat ng Mm-mm. Yeah, yeah, info, yeah. sinong contact. Tapos ang buong story kasi na yun is ano, hindi na ang mga case study po namin hindi namin binabayaran. Take note. Wala kaming binabayad sa kanila pag fini-feature. So, binibigyan mo lang sila ng food and for this instance, dahil nga may sakit sila na STD, naghanap lang ako ng doktor na magbibigay sa kanila ng libreng check-up and gamot. Mm. So, ayun, isa pa yung sa naging problema ko, girl. Sabi ko, sino namang doktor ang Ako sila papayag, di dadalhin. ba? Mm-mm. Yeah. Saan ko sila dadalhin? So, yung mga ganito, so talagang subok na subok yung pagiging kanality. Kaya doon talaga tayo naging kanal eh. Kasi kailangan natin makisama. Mm-mm. Mhm. Ayan. Yun, ganun nakakapagod, di ba? So, everyday Mm. siya. It's really an on-call job. It's not something na uh, 9 to 5 job. It has a very erratic schedule na Mm. anytime tatawagan ka na lang na, uy, ang pinaka-worst siguro na ko is yung wag kang babalik nang wala kang nahahanap na compelling study. Yeah, yeah, yeah. Yan, ganyan. Ako naman, Yan ang day-to-day life. ang day-to-day ko noon sa ABS was, ang taping ng GGV was Thursday. So, usually Monday, Thursday lang ako nasa work. Pero hindi, actually hindi. Kasi Friday usually nagme-meeting pa ulit. So, Monday usually, uupo kami as a team. Tapos confirm kami ng guests. Kung ano yan, maghapon yan. Na
magkakaharap lang kami, tapos nagbe-brainstorm kami sinong magandang i-guest or ganyan. Maganda kung may mga upcoming movies or teleserye kasi sila lalapit sa show eh. Kailangan namin mag-promote, pwede nyo bang i-guest si ganito sa ganyan sa GGV. Oo. So, pag naka-confirm na ng guest, so mayroon akong 2 days, Tuesday and Wednesday. Tuesday, hahanap ka ng um, kakausapin mo yung guest. Meron na kaming preset na questions yan. Parang ang tawag namin yun, pre-interview questions about. Tapos isipan mo din ng treatment, ano bang treatment yung bagay for this guest. Kung anong flow ng conversation, ganyan. And then, after mo kausapin yung guest, hahanap ka pa ng, kasi if you guys are not familiar with GGV, medyo laglagan type of social and kailangan meron yung mga Mm. insider info about the guest. So, hahanap ka ng iba mong pwede niyang ka-work or naka-work before na artista na pwede mo maging resource person para meron kang mga insider knowledge about dun sa guest mo. Tapos, saka mo siya isusulat. Sulat mo yung gagawan mo ng script kung anong treatment yung naisip mo. Tapos, papa-approve mo sa head writer. Tapos, papa-revise, ganyan, whatever, whatever. Tapos, sa shoot, ano ka din, nandun ako sa gilid. Tataas. Sulat mo sa, una, yun yung pinakakabadong part ako lagi, pag briefing. Kasi, di ba, for example, lalo na pag ikaw yung nagsulat ng segment. For example, ang guest for this week ay si, ano mga nag-guest ko noon before? For example, si Grace Po, siya yung naalala ko. Um, Mm. ikaw nagsulat. So, sa briefing, ikaw magkukwento kay Vice kung ano magiging flow ng conversation, ganyan-ganyan. Tapos susulat mo pa sa Manila paper yun lahat. Ganun. Tapos minsan may mga ayaw siya, papatanggal niya, may mga bet siyang ipadagdag. So kailangan on the spot, kaya mong i-adjust. Tapos yun na, pag taping na, pag nakasalang na sila doon, nandun ko sa gilid hawak ko yung mga Manila paper with the talking points. Na ganyan. Tapos, ang mahirap na part doon kasi is, syempre, that day mo lang din naman kwento kay host yung mga pag-uusapan. So, nagja-jumble-jumble. Tapos, minsan, isang taping, 3-4 yung guest. So, minsan naghahalo-halo. So, yung flow, hindi nasusunod doon sa kung paano mo siya sinulat sa script. Mm. So, kailangan alam mo hahanapin yung Manila paper na may mga info na biglang nag-jump ng topic. So, kailangan mahanap siya mabilis sa mga ganong eksena. So, yun. Tapos Friday, after ng taping, wala, may meeting na lang kung anong mga i-ere, anong mga ika-cut, mga ganun-ganun. Pwedeng pag-usapan na kung ano nang mangyayari next week, mga ganun. Ganun yung day-to-day ko. Ang mahirap sa part for me naman is yung paghahabol sa mga artista. Like, kasi minsan, wala naman sila always sa ABS. So, for example, nasa location taping sila, pupuntahan mo sila doon. Hindi naman lahat ng guest namin sa GGV ay artista. Yung iba like si Eric Tayag, si Grace po, pupuntahan mo sila sa mga opisina nila, mga ganong kinemeng. Tapos hahanap ko pa ng ibang tao, ganyan. Minsan bababa ka ng showtime, kakausapin mo lahat ng host para lang sa isang guest, mga ganong kinemeng. Yun Mm. yung Mm. mahirap na part. And minsan may mga masusungit din talagang artista na mm, na matipid sumagot or um, feel mo na ayaw nilang magpa-istorbo, mga ganong kineme. Pero wala kang choice kasi kailangan mo. Ganun, kakapalan mo lang din talaga yung fest mo. Mga ganong Mm. kineme. May ano mga struggle mo with nung time mo sa TV for Ang you? dami. During that time, madami talaga. Kasi number one, hindi ako nagbabayad ng tax. Kasi hindi naman inaasikaso yun ng GMA. So, naging problema ko talaga siya. Number two, wala kaming benefits na SSS, PhilHealth, or Pag-ibig. Yeah, ang tawag So, doon, number three, nung time namin, ang tawag mm, doon talent. So, hindi ka direct talent kami. hire, talent ka lang. So, parang pinul ka lang nila to do this task, ganun. Pero wala silang obligation sa'yo as an employee kasi hindi ka employed. Parang ganun yun. Ganun din ako Oh, noon. number three is, kasi ang regular employment is you get your salary by bank, Mm. ATM, ganyan, ike-credit sa'yo. Sa GMA that time, I'm getting check. Ako din, same. At what At cost? what cost? For the how much? So, Naka-trainee ito ano pa ako na, ito na. noon. Trainee, tawag doon?
trainee allowance, hindi pa yun, hindi pa sweldo. Oh. So, ayan mga Bex at what cost? Charis. So, ito is another struggle to kasi ang ang salary ko lang noon was 7,000 and that is per episode. And that is so Mm, funny because you get 7,000 in check and you get that 7K per month. Kasi yung documentary show ko that time is only being aired on TV once a month. mm. So, ibig sabihin, ay hindi, ibig sabihin, four times a month siya ine-ere. Pero kasi apat kami na researcher. Ah, yeah. So, salitan to sa isang buwan. So, hindi Mm, ibig mm, sabihin na ako, yung story ko, yung lalabas weekly, hindi siya ganon. mm. Kumbaga, isang beses sa isang buwan lang lalabas yung story ko kasi nga rotation kami. Yeah. So, 7K lang talaga ang magiging sweldo ko nun. Ang Unless discard, kung magra-racket ako sa ibang yeah, show oo, yun para sasabihin madagdagan yung ko. sweldo, pero nga, with the rate that I'm going dun sa documentary, hindi mo kayang mag-racket kasi nga iba Yeah, yung demand ng yes. docu. Mm, Unlike yung demand ng entertainment, madali ka magpatalon-talon kasi. Kasi yes, mm, ewan ko, mas madali ka usap yung mga tao sa ano eh, sa entertainment. Kasi after ko mag-news and public affairs, dahil nga marami akong issue sa producer ko, lumipat ako sa entertainment side ng GMA, which is yung magpakailanman. Yung show ni mm. Tita Mel. So, fun fact, si Tita Mel, laging may cover sa siko. Kasi nga ayaw niya umiitim ang siko pag pagbabatong na ganyan. Oo, isa yun sa mga ano ko, isa yun sa mga na-notice ko kay ate. Sabi ko, may sakit ba si mama? Sabi niya, tangi kino-cover lang niya yung siko. Kasi nga ayaw niya umiitim yung siko niya pag ipapatong. Sabi ko, okay, Mm, power. Kinaganda. So, yung mga ganon, ang first episode ko naman dyan sa Magpakailanman, struggle din is yung babaeng nagpakamatay sa LRT out of mm, depression. And this mm, is the comeback of Sunshine Cruz sa TV. So, siya yung una kong artist noong time na yun. mm. And dalawang beses to sinushoot ha. Madaming, ay hindi lang siya dalawang beses. Um, how many days it is being shoot? Madaming araw kasi isang shoot yung sa parang bahay, kung saan Yeah, nag-opening spiel, closing spiel, and yeah. interview si Mama Mm. Mel. And then, Stand up, yung kumbaga. shoot, oo, and then yung shoot mismo nung entire Yung story. story. Mm, So, minsan nandun ako, minsan wala si girl kasi nga super research. mm, So, mas mataas na po ang sweldo doon, 10K naman mm. per episode. So, parang, Ako ang, 'di ba? So, yun yung mga struggles kasi at the rate that you are going and the effort that you are giving to come up with a story mm, is not enough kung ano man yung nakukuha. Kaya mm. struggle siya. Yun yung mga issues doon. Tsaka yung attitude ng mga tao. Oo. Yeah, oo. Actually, ako din, same yung struggle ko na yung kasi kami nga parang hindi pa kami salary nun, ang tawag nun, trainee allowance, and weekly naman kami. Weekly na Weekly magkano pay. lang, mga less than 10 din, in total in 1 month. Kasi, Oh tapos my God. naka-cheque So pa parang yon. 3K, 3K. 3K, Oo, 3K ka parang weekly, gano'n. ganon. Oo. Eh, ano Oh pa my yun? God. Eh, Laguna pa ako. Tas ang layo. Di ba? So Everyday, yung layo ng pamasahe mo, di ba? pamasahe pa lang zero na. Eh, hindi naman ako makarent. Kasi nga, hindi naman din sasapat yung, yung kinikita ko to rent. Di ba? Kasi nga, magkano lang Exactly, siya. oo. And, pero kasi, so parang kami nagsuschool noon, parang kaming trainees. Pero, isa din sa reasons why I left kasi we were promised na like after 3 months, there will be an evaluation, and then if kabog ka, parang yun na i-hire ka na nila and ganyan. Parang nag 6 months na, nag 5 months na, nag 6 months na, walang evaluation na nangyayari. So parang hindi na din talaga kinaya for me. And isa sa mga struggles ko Mm-mm. siguro work-wise, yung mga paulit-ulit na guests. Kasi if GGV is very specific, di ba? Kailangan funny, kailangan bago yung atake mo every time. And nag-work talaga siya best if yung guest mo is first time dun sa show. Kasi parang first time mo siya makikita in a funny way or may mga madidiscover. Pag paulit-ulit na yung guest, hindi na siya nakakatawa. And parang isa sa mga Correct. naging struggle ko dun na I think si Enrique Hill yata yun. Parang pangatlo niya na. Ano pa gagawin ko sa kanya? Sa akin binigay.
So parang inisipan ko na lang na since it's gonna be airing on Valentine's Day. So ang inisip kong treatment, paano ang dating style niya? Paano siya makipag-date? Ano yung mga ganun. Mm, Doon ako nag-focus sa love life aspect. Nag-work naman in fair, pero yung mahirap talaga siya in ano, yung mga tao din talaga. So, parang 'di ba? minsan may mga meeting na pwedeng sana in-email na lang, kailangan pa magkakaharap, mga ganong kineme. Oo, kasi traditional yung mga nakatrabaho namin, Emil. Ito yung mga parang Mm. boomers. Yun yung Yes. mga panahon na yon. Kaya sila yung mga tipo ng tao na very manual pa din yung atake, na instead na i-chat na lang or i-email, kailangan kaharap ka pa para i-meeting, ganun. Yeah. At what Mm. cost? Chareng. Kasi puro baklaan lang din naman ang mangyayari sa meeting. Alam mo yon, parang walang narating, ganun. Ang daming nasayang na oras instead na pahinga mo na lang. Meron din So, akong yan. theory na parang I didn't really make friends talaga doon. I have a theory na kasi during the training, yung mga workshop days, parang ako yung kumbaga, yung pinaka-promising, gano'n. So, feeling ko na oversell ako sa team bago pa ako pumunta do'n. So, when I got there, hindi na nila gano'n feel or parang, ano mo yun, Dami parang, ng ano, oo. So, tapos, ay, ano din, yung mga hindi ko ka-show, yung mga ibang show, parang, pa-showbiz pa. Parang we're already in the showbiz world. Huwag na sanang pa-showbiz pa yung mga tao. Okay, parang yung, correct. hindi naman tayo yung artista, para tayo yung magpa-showbiz. Mga Mm, ganong mm, mm. kineme. So, Correct. yun, mga So, ayan. struggle. So, ito na ba ang dahilan kung bakit ka umalis ng network? Yan na yung next question. Yes, oo. Actually, yun na. Yeah, ikaw ba? Actually, yung plano ko nun, di ba, nung time na yun, na si Sab, isa sa mga best friends namin ni Bex, is nasa China as a teacher. I Correct. was, iniisip ko na talagang, kasi sinasabi sa akin ni Sab na may opening or ganyan, try nyo mag-apply, ganun, ganun. So, I was, na talaga, yun, nandun na yung mindset ko na mag-teacher na lang ako doon. Mga ganyan. Pero hindi din nag-workout. Ang ending, nag-fashion school ako. Tapos, pumunta ako sa fashion industry. Ganyan. Pero yun nga, yun yung pinaka-reason talaga. Hindi, yung evaluations never dumating. Yun yung pinaka-main reason. Na parang, um, Mm. hindi na training yung workload, hindi na pang training, para ka na talagang full on. Pero Oo. ganun pa din yung sinasweldo mo. So parang hindi na siya worth it for me. Ganun. Ikaw ba, yun na ba ang ano Correct. mo? Yun ba ang main reason why you left? Ah, well, isa yun sa mga ano dahilan. Pero ang pinaka-main reason is my producer. Yung nababanggit Mm. ko nga nung sa previous episode, Eileen Ray Perez, kung nasaan ka man nga. Kasalanan Eh, mo kung bakit hindi ko tinuloy yung ano, yung job ko with GMA. It's all her fault. Talaga. Kasi nandun pa din ba siya? ang alam, nung huli kong balita, nandun pa din siya, pero nandun na siya sa parang social media kinemper nila. Mm. Pero hindi ko sure. Kasi sobrang attitude niya talaga, as in, nagpa-power trip siya, hindi ka, nag-ano siya, basta yung bibig niya abusive, ganun. Yeah, yeah. Hindi siya professional katrabaho. So, isa siya sa mga dahilan kung ba't ako umalis. Kasi, lalo na nung nasa Korea, yung Korea episode ko, Mm. girl, mga Bexa, nag-K-pop episode ako. So, lahat ng papunta niya ng Korea libre because of me. Kasi lahat yun ex-deal eh. Ex-deal sa plane, ex-deal sa accommodation, ex-deal sa ganito. Girl, girl. Tapos ang dami niya pang sasabihin na bakit hindi ko daw na contact yung YG, bakit hindi ko na contact yung SM Entertainment. Na-contact ko silang lahat. In fact, I hired a Korean translator. Kasi nga, Koreans are not really verse in English. Yeah, yeah, So yeah, yeah. I had to hire someone to talk to them directly in their language para madali kong makuha. Eh, hindi naman ganun kadali eh. Mahirap sila ligawan. Hindi Mm, sila yeah. pumapayag na libre-libre lang na ma-feature to. Dapat bayaran mo yung Yeah. artist namin kasi yun yung hinihiling nila, which hindi naman mabibigay ng GMA. Kasi nga, small-time documentary show lang siya. Anong babayad nila? Eh, ang gusto Mm. nung producer, may backstage pass siya, may mga ano siya. Eh, fanatics kasi siya ng K-pop. So, pang sarili lang din niya yung, ano, yung episode na yun. So, yun Mm. yung pakiramdam ko. Nagamit pa yung show dahil sa pangarap niya. Makapunta Mm. ng South Korea. Girl.
Tapos idadahilan niya sa akin, hirap na hirap daw siya kasi siya lang mag-isa. Eh, ikaw naman may gusto ng episode na yan. Yeah. Sino ba may gusto ng K-pop episode? Mm-mm. 'Di ba? Yung mga gano'n. So, siya talaga ang dahilan kung ba't ako nag-give up. Kasi parang sa akin wala lang sa akin ng mga hirap kasi part 'yun ng trabaho. Pero yung pagkatao mo, Mm-mm. yung tatapakan, that is Yeah. different. And I cannot be with people that are toxic. Ayoko sa lahat ng ng sinisigawan ako. I don't like people shouting at me. Um, I don't like insulting Mm-mm. words, mga Yeah. ganyan. Mm-mm. Umay talaga ako. So, In yun yung fairness to mga me, bagay na, wala naman akong ganong experience, no, with ABS. Ano lang talaga, hindi ko lang talaga nagustuhan yung ano, endless meetings na sana email na lang to. Parang, kailangan ba talaga nag-aantayan tayo? Parang it's a waste of time. Sobrang waste of time ng mga eksena nun before. Yan yun. Pero, tapos, yun, parang wala namang never to the point na I felt na, um, yun nga, yung inhumane yung mga eksena. Wala naman ako ganun. Do you, maraming inhumane na eksena yun, day, kasi sinisigawan ako meron kasi meron kaming parang, tawag nito, alam mo yung parang, ano tawag doon, yung pinagkukunan natin ng mga equipment, basta meron kaming ganun eh, na Mian? Charing. area sa GMA. Parang MIAD, oo, parang Oo. MIAD. May area kaming ganun sa GMA sa kabilang building. So, doon ka kukuha, hihiram ka ng camera or magbabalik ka Oo, yeah, yeah. something or mag-aano ka. Girl, sinagawan niya ako doon one time. Dahil sa sobrang buwisit niya dahil nga doon sa Korean episode na yan. Basta, as in, malala siya, girl. Kung i-compare ko siya sa evil siya. Ganun, girl. Kaya, Well, happy na din ako na na hindi na ako nandun. Na umalis so ako. would you ever consider going back to TV? Hindi na sa ngayon. Kasi wala na sila ngayon sa sa trend. What? Ibig bang Actually, sabihin, we are in digital age. mm-mm, I think there are less people who are watching and engaging themselves in front of television. mm-mm. Kasi mas pipiliin na ng tao mag-Netflix, mag-YouTube, Yeah, mag-Facebook streaming or Instagram live, ganyan. Meron na din sa Twitter na parang podcast katulad natin, yeah. yung Oo, join. Basta yung space. magtotalk ka lang, ganyan. Oo, Space, space. yeah. Mm-mm. So, yung mga ganon, wala na siya. I mean, wala na siya sa limelight. Parang ang mga Mm-mm. advertisements is pumapasok na sa social media and more of digital marketing. We are digital marketing na talaga siya. Yeah. Kahit nga yung print pa, wala ni. Alam mo, yung Mm-mm. Summit Media nga, wala na silang print eh. They are Yeah. just doing Online. digital, Mm-mm. digital online advertising. Wala nang sa print. So, yung mga ganon. So, I don't Yeah. think I will ever go back. But, it has, yung news nandyan, pero we Mm-mm. can never go back to the TV product. Eh. Ako din, parang hindi na siya for me. Although ano, ang balita ko magbabalik ang GGV this year. I think dapat Feb pa lang mabalik na siya. I don't know bakit nagkaroon ng delay. Pero I think magkaka-GGV ulit. Pero no, I'm not. Hindi na din. If ever siguro, hindi din talaga. Parang hindi ko na kaya magbuhay production. Parang papanindigan ko na yung Meron pagiging akong, mascom na mas komportable sa bahay. Tsare. yeah, Focus meron lang tayo sa akong remote work. isi-share. Mm-mm. Meron lang akong isi-share na I supposed to go back sa GMA. Kasi yung isa kong kabatch doon, um, tawag nito, yung isa kong kabatch doon sa GMA, ano na siya ngayon doon, hindi production manager eh. Um, Basta parang producer ng entire Mm-mm. show. Mm-mm. So, kunyari, ano nga ba yung recent na yung Black Rider? O, Yeah, yung yeah, Black yeah. Rider series ng GMA, parang producer siya doon. Siya yung pinaka-head. Kabatch ko siya, pero siya na yung pinaka-nag-head ng Mm-mm. show. Siya na yung pinaka parang boss nila doon. So, Mm-mm. nag-try ako mag-apply doon kasi nga naghahanap ako ng racket. Tapos, nag-message ako doon kay ate girl, doon sa kaano ko nga na researcher. Hindi ko na mahanap yung message, but
the content was, ang sinasabi is, uy, okay ka lang ba na, ang tawag nito, yung talent coordinator muna. Pero ang Mm. ina-applyan ko kasi is parang sub-producer, yung ASOC producer, ganun. Yeah, Kasi yeah, sa yeah. experience ko, girl, with my experience from film, advertising, hindi ko na bet ano ng entry level. That's not Yeah. me. Oo, true, true. I mean, Mm. mas ahead na ako sa inyo. So, ang ino-offer niya is mag-talent coordinator daw akets. And the payment is going to be like 14K per week ata. Parang ganun siya. 10 to 14K per week. Pero hindi mo pa sure kung talagang 14K yung makuha mo. Parang ganun. I don't know. Mm. So, parang ako, okay. So, ganun pa rin pala yung yung sistema nila. Parang wala ka pa rin kasiguraduhan. So, ayoko ng Yeah. ganun. Mm. Ayun. So, I admire people who are still in the industry, like Yes. Paul and Chris, na tumagal Yes. talaga. Kasi ang hirap po talaga ng buhay sa network. It's not Yeah. really as fun and as glamorous as you think it is. Mm. I've had so much encounter with actors and actresses in my life. Like Mm. Piolo Pascual, nakita ko na in person and stuff. Yung mga ganun na the likes. Pero it doesn't really matter. Kasi iisipin mo palagi, magkano sweldo ko dito? Magkano ba yung, alam mo yun, True. yung Hindi din pagod talaga. eh. Yung pagod. Oo. Parang, Mm. yung mga artista, mga Bex, tao lang din sila. Hindi sila Diyos. You Yeah. don't have to, Mm. hindi mo sila kailangan sambahin. Tao lang din sila, nagtatrabaho lang din sila, na taon na mas malaki lang yung sweldo nila kasi sila yung humaharap sa TV. Pero Yeah. yung mga tao sa likod, hindi rin sila nababayaran ng tama. Yes. So, Mm. yun yung ano ko. So, Pero grabe never yung ano talaga, ko doon. never. Ang daming, lalo na nasa talk unit ako. Ang daming, ayun pala, The Buzz was still airing during that time. Ano pa siya? Kasagsagan pa ng Buzz nun. And Mm-mm, ang mm-mm. daming mga issue ng mga insider chika na never nalaman ng madlang people. Mga ganun, ang daming ganun. And yun yung isa sa mga exciting part siguro. Oo, kasi Um, tayong nauuna eh, sa totoong balita. yes, Kahit sa news, mm. nauuna din ako eh. Pag, Yung mga di ba? jowaan, mm. Mm-mm, mm-mm. Yung mga Ayun, nangyayari so sa locker yun. rooms ng gym. May fitness first kasi before sa ABS, mga ganong kineme. Mga alam mo yan Correct, lahat. And ano siya, hindi siya kakahaka kasi may mga nakakakita. Minsan ikaw mismo correct. makakakita na, ay, bakit magkasama sila mag-lunch? Mga ganong kineme. Masaya naman Oo, yung mga ganong part, no? Pero yun nga, at the end of the day, magkano lang weekly, tapos ipapa-encash mo pa dahil naka-cheque pa. Parang yung daming hassle para lang at what cost, yun na nga, di ba? di ba? So, di ba? Check, Kanino hintayin mo ka ilang araw pinaka, yun bago mag, mag-clear. showbiz, chika, kanino ka pinaka na starstruck ever? Starstruck. Oo, yung Talagang parang, na starstruck. Oh my God. Ang dami na kasi nila, Day. Parang, mm. ako siguro starstruck ako yung sa mga news personality. Yeah, yeah, yeah. Kasi sila talaga yung nilulook up ko eh. Like kay Sir Mm. Howie Severino, Yeah. um, Sandra, kay Ma'am Je- Sandra. San Jessica Soho is one of Yes. the person that I look up to in the Mm-mm. news, in public affairs. Very humble ni Madam. Parang di Mm-mm. ko naman na-feel na may attitude siya. May attitude talaga yung Eileen Ray Perez na yun kasi kiniklaim niya na siya yung favorite eh. Anyway, Ako so kay ayun, pinaka-starstruck ako ever kay Ann. Kay Ann kay Curtis. Ann Oo, Curtis, kasi oo. ang eksena namin nun, ang guest namin is si Vong. So, ang ginawa namin, bumaba kami ng tape ng live ng Showtime para magkausap ng mga tao. So, ang iba kausap ko on the side. I think si Karil yung kausap ko nun. Chika-chika about Vong, mga ganun, ganun, ganun. But thank you po. Paglingon kong ganun, nakaharap ko na si Ana. Ganito ko siya kaharap. Shock ako. Dapat nakausapin ko siya. Hindi ako nakasalita agad. Nagtitigan pa kami ng very light. Tapos, ay, from GGB po. Pero mga ganun. So, yun. Sa kanya ako yung gulantang talaga ako. Kasi Ano. sobrang ganda talaga ni Ann eh. Yes. Mm-mm. Walang masamang tinapay kay Ann. Alam mo, hindi siya Tapos, nagpapanggap. yeah, Totoo lang siya. if I remember correctly, wala pa siyang makeup. Naka-lipstick lang siya nung araw na yan. Nung Hmm. nakausap ko siya. Ganyan, ganyan.
Although ang Oh, pinaka-nicest ko ever na nakausap na artista was si Billy Crawford. Sobrang ano niya. Um, to think na hindi siya yung guest, parang I was interviewing him lang for other people. Ang dami niyang chika, ang dami, alam mo yun, parang very welcoming na, ang dami niyang binigay na input. Yung ganyan. Kasi madami din talagang ikakat ka or ika na, ano mo yun, mag-a-approach ka pa lang, iikot na, mga ganun, ganun. correct. Nakakaliw. Ay, sa mga hindi nakakaalam, Billy Crawford is more popular in France than in Philippines. So, Yeah. mas kilala po Mm-mm. siya sa Europe. And to those who do not know, ex niya po si Mandy Moore, and naging dancer Mm. din siya ni Michael Jackson. So, big Yes. time yun si Billy Mm-mm. Crawford. Humble lang talaga siya nung bumalik siya ng Pilipinas kasi nga, he's depressed and something. That's why he get back here. Kaya, naging alcoholic daw siya for a time. Sobrang addicted siya sa cigarette and the Yeah. likes. Pero ngayon tumigil na siya. He's very healthy and keto na yung lifestyle niya. So, wala Yeah. siyang ayun lang Meron ka naman. bang bad experience? Fun fact. Bad experience with an artista? O yung producer lang talaga? Oh God. Siguro isa sa mga bad Huwag mo experience nang ko was with pangalanan. not pangalanan ko na. Wala, hindi ko rin naman siya sikat. Chareng. Nasa siya, this was the time when I was working in Summit Media. So it's not related to GMA na. Mm. So meron kaming photo shoot. So na-lock in ko na yung schedule niya. Yung anak ni Gary V, si Kiana. Ah, Kiana. Oo. Tapos parang Mm-mm. siya mismo yung kausap ko sa phone, tsaka yung na parang, o lock na tayo ngayong photoshoot, ganyan kineme. Tapos sabi niya hindi daw siya parang ba? Hindi ata siya pwede. Basta there's something to do with the conflicting schedule. Mhm. Kaya hindi na namin siya natuloy. Tapos ayun, umiiyak si Akla. Parang kasalanan ko pa. Pero buti na lang yung producer ko, I mean yung publisher kasi yung tawag dahil Oo, sa yeah, Summit yeah. Media. Mm-mm. Hindi naman sila sa akin naman kumampi kasi alam nila yung ginawa kong work. Mga Mhm. nakasisi naman kasi sa chat, sa mga Yeah. everything. So, alam Mm-mm. nila. So, visible yun. So, yun siguro yung nakakairitang attitude. Nakala mo, anghel virginal, tapos may ganyang attitude. Nakakairita lang. The fact na anak ka ni Gary Valenciano, charet. Na wag attitude ka na ganyan. Mga Nakakaloka ka, kapamilya lang day. sikat sila yung nakakabuisit, no? Yung experience ko din, kapamilya lang din ang sikat eh. Ay, ganon. Isa Oh sa my mga God. momshi na hindi na din Ay, oh sikat my ngayon. God. O, di ba? In-interview ko So, siya, may tinanong ako, how would you describe sa ganun academic? Isang sentence, tinapos na yung interview. Tapos na, kabog. tapos na, nagtanong pa ako, ay sige, kasi parang busy daw siya, mga ganun. Sabi ko, meron po ba kayong another common friend na pwede kong kausapin? Ganyan, para lang po for more info, mga ganyan-ganyan. So, nagbigay siya ng number sa akin. Tinawagan ko ngayon yung number. Friend po ba kayo ni Mom She and ni Meme? Ganyan, ganyan. Ay, hindi. Sino yun? Hindi ko yan sila kilala. Ganun. Wrong number pa yung binigay sa akin ni Bakla. Tapos, nung tinatawagan ko na siya, ulit, hindi ko na siya makontak. Ay, hindi niya na ako sinasagot. Kaloka. Yeah. 'Di ba? May mga attitude lang po talaga just sa para sa mga na-starstruck kay Maggie Wilson. I love Maggie. Gusto ko din Kasi siya. kasama ko din siya sa photoshoot namin for SSI Life. Yung alam mo na kasi pag SSI, mga yun, yung mga luxury Oo, product. yeah. So, Mm-mm. siya yung model ko that time, oh my God, she's so hot. Like, okay, lesbian na ba ako? Parang ganun. Kasi ang ganda nga ni ate. Tapos Mm-mm. ano ba yung kinakain niya? Vegetarian ata siya, kaya maganda katawan niya. Parang gano'n. Basta hindi siya kumakain ng mga carbs and everything. She's all healthy stuff. Kaya ganda-ganda ng katawan. Pero ako nung Yan. time ko sa Pero GGV, ang bait. Sobrang humble. Mm-mm. mas madaling for me isulat, mas madali for me igawan ng treatment yung mga hindi artista, yung mga like si Grace po, si Dr. Eric Tayag, yung sa DOH before, saka sino pa, si ER, mga ganyan, yung mga hindi artista, mas madali silang gawan ng sulat. Yung, naalala ko Oo. pinagawa Si namin, Mang nung Tani time, nga. Oh.
Nung time na yun, yun yung kasagsagan ng MTRCB board si Madam Grace po. So, ang ginawa namin bakla yung ano. Ako nagsulat, ginawa kong bakla yung ang siyugramang iti, yung ganun-ganun kineme. Oo, Nung binabasa ko kay diba? Meme, tawang-tawa siya. In fairness, may mga proud moments ko sa GG. Correct. Tapos, Ayan, yung, ang daming yeah, ano, actually, madami namang memorable. fun. Hindi lang talaga, at what cost Oo. lang talaga. Oo, yan si Mang Tani, na-interview ko na din yan. Kasi nga yung love Mm, story nila na-feature sa Magpakailanman. Si Riza, yung Little Miss Philippines dati sa Itbulaga, mm, na-interview ko din. Yun yung mga yeah. ganyan. And Ramon Bautista, yung funny na Yeah, kuya, as a yes. resource person. Ang dami ko pong ano So experience. yan, Kahit Joy, sana sa naliwanagan ka. iba, ang dami ko experience from TV. Hindi ko pa nga nababanggit yung film. So iba pa Oo, yung aspeto nag-film na ka pa, yon. oo. Ako Oh, maraming last ko ano. na yung So ABS. may publishing pa, o 'di ba? Oo, Dami kong ano. nag-publishing ka ba? So ayun mga Bex and Joyce, ayan po ang Buhay TV Network. Sana nagustuhan niyo ang ano, ang Mm. episode, ang main topic for Oo, today's napahaba episode. yung Ayan. chikahan. 2 hours na ito. Chareng, wala namang 2 hours yata. Oo, oo, trilogy na paka-export. Kasi 3 Correct. hours na. Ayan. So sa Ayan. aming pagbabalik, tuloy-tuloy lang ang show. Ano to? Katamaran mag-segue. Okay. And we're So, back. and we're Bex agad-agad, 'di ba? Akala mo naman Correct. talaga. So ito na po ang third hour ng show, Charis. Ayan. So, Welcome to hour 3. so ano na tayo? Hear mo taste ngayong Yan. episode. Oo. Tama ba, Ang segment Bex? kung saan nagsasuggest ka ba tayo ng music, movies, and everything. And for this episode, yun na nga, Hear Mo Taste. So ano ba ang dapat nilang pakinggan this week, Bex? Okay, so this week, ang addicted ako na song, actually there's two songs na gustong-gusto ko. Number one is yung Handlebars by Hmm. Genie and Dua Lipa kasi Ah, sobrang ganda. And then, fun fact, maganda rin yung album ni Genie, surprisingly. Hindi ko in-expect. In Ruby fairness sa Jane mga ba? O kay Ate Ruby? Genie, Ano title? Ruby, Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Oo, parang Ruby Jane nga. Pero basta maganda yung album niya ha. Kasi ang dami niyang collab. Dua, Mm. meron din siyang collab ni Doechii, ganyan. Yeah, So, in extra fairness, L. mas gusto ko yung album ni Jeannie kaysa kay Lisa, di naman sa Pagaan. Mm. So, power naman yung ano. In fairness kay Jeannie, lumalaban siya. True. So, ayun. Good luck to you. And then yung second song na gustong gusto ko is yung Marilag by Janela. Dionela. Oo. Dionela yung tawag daw nila. Yun daw yung tama. Talaga Hindi ko ba? alam kung bakit, pero oo, hindi siya Junela. Noong una Oh, iniisip ko okay. Junela. Akala ko Pero ano pala siya? hindi ako updated. Sorry. Pero ano yun, Dionela daw yung ano, yung tawag. Pero Terry. ayun. Pero bet yung Maganda po yung song. album, maganda po yung album niya. Hindi po ako mahilig sa OPM, pero dahil sa kanya, nakikinig na ulit ako ng Tagalog. OMG na Alam song. mo yung So, may live okay naman. version yan, di ba? Yung sa Baguio. Pinapakinggan mo ba yun? Oo, oo, Yung oo. nine, Yung ano North, ba? whatever. Yung North Face, charet, 9 brand. degrees north. Ayan. Oo, 'di ba? May North. O basta may North. Ayan. I-search nyo Sa sa Baguio YouTube, yun. maganda Oo. yung live. Oh, yung Ako naman, Marilag. oo, Oo. bago lang, pero hindi ko alam kung by the time we air, available na sa streaming yung ano, it's Physical by Dua Lipa, na Oh remix my with God. Troye Oo, oo, Sivan. oo. Yun, sobrang kanina, ever since napakinggan ko siya kanina, paulit-ulit ko siyang pinapakinggan. So, yung 'Di Physical ba? na sumikat Sana from ilabas. Future Oo. Nostalgia, yun, nagkaroon sila ng may version with Troye Sivan, pero wala pa siya officially on streaming. Ang eksena is dun sa concert, may binigyan si Dua ng USB na Correct. nandun yung version niya with Troy. Kasi nasa Correct. Australia si ate, no? I think I think there's something up on her sleeve kung bakit niya ginawa yun. Kasi Yeah, part to ng marketing para mag-ingay. So, yes. good luck, Dua. Excited ako dun sa ano, sa single na yun. Kasi gusto ko din si Troy. I Mm. love. Two Oo. Si favorites. Troy kasi, So, si Troy kasi maganda tas gwapo sa iisang mm muka, ganun. true. True, true, true. Nakakagigil. Parang
Cliname lahat ng blessings ng pagiging Tsaka syempre, magandang 'di ba, tao. representation ng mga akla. Laban. Oo, representation na ng lahat ng gender, Ng mga Dai. twink. Charing. Ayan, syempre hindi matatapos ang episode na 'to nang wala kayong nale-learn dahil nga Dahil deserve deserve niyong niyong maging maging bakla. Ito ito ang ang word word of the of the best. Bex. Gusto ko yung super hintayan galore. Para Kasi nga, mag-sync. Ayan. ayan na. Ano ba ang So, ang ating word of the Bex ngayon? word of the best natin i-relate natin very, very rich sa TV, which is Corina Sanchez. Na ang ibig sabihin ay, Kuripot. OMG, hindi ko Ayan. alam to. In fairness, si Sheila, gusto niya tong segment na to kasi dami daw niyang nalulun. Yung Sabi word ko, of the best. tapos Actually, tuwan-tuwa din siya sa Baklita kasi doon lang daw siya nakaka-update ng current uh, events. Hindi na nanood ng balita, umasa na lang sa atin. Okay, go. actually, fun fact, no, sa pagsusulat ng outline ng mga episodes, ang mga pinakamahirap for me yung baklita kasi syempre maghahanap ka ng mga anong-ano. Ang pinakahirap ako always na word of the Bex. Oo, di ba? Dahil nakaka 50 plus episodes na tayo, hindi ko na alam ano pang ilalagay ko dito sa word of the Bex. Pero, ayan, lagi naman Correct. tayong merong na ilalagay. So, yan. Corina Yan. At dahil Sanchez dyan, na hindi naman natin mapipigilan na magkurina ang mga iba dahil sa hirap ng buhay at inflation these days. correct. So, carry lang Correct. yan. Ilaban nyo lang. Inflation na up of 8%. Oh my OMG. Ayan. God! So, thank you very much sa mga nanood. Sa mga nag-tune in sa episode na ito sa Pare. Spotify, sa YouTube, and Apple Podcast. And thank you sa mga patuloy na sumusuporta. And kay Joyce na nag-comment. And kung gusto nyo ring ma-feature yung story ninyo or kung yung inyong suggested story, mag-comment lang po kayo or mag-message lang kayo sa Facebook page Yes. or Sure, sa sure, sure. Instagram, TikTok, kung nasaan man kami. Mm-mm, Ayan. sure. And Makikita if naman you namin ni Mel yan. Yes, yes. And if you haven't yet, huwag niyong kalimutang i-rate ang aming podcast ng 5 stars, especially if you're listening on Apple and Spotify. Yan. Yung mga ratings, ganyan. Mm-mm. And if hindi pa kayo naka-follow, follow niyo kami on our social media accounts at Baxter's Podcast. That's BKXCRZ Podcast. And syempre ang aming mga personal accounts at Shomipol620 at Between the Jobs and at Jonah with 4 A's. Yan. Yes, tuloy-tuloy lang po din ang suporta ninyo sa Tara na Agad na Yes. podcast din ni Mel with the cousins and of With the course to talk cousins. about na hindi na umusad na hanggang isang episode na lang siya. Kasi kasi Na-stuck na ang sa daming ganap ni pilot. girl. Oo, Correct. true. So, abang-abang lang tayo mga Bexa at patuloy lang nila kami supportan sa mga individual endeavors namin sa buhay. And Correct. ayun, next time na kami babawi dun sa mga avid listeners namin kasi napahaba na talaga tong episode na Oo to. nga, correct. Yan. Shout out na Oo, lang sa inyong susunod lahat. kami Kilala nyo na mag-shoutout. kayo. Kilala nyo na Oo, kayo, no? kilala nyo na. O, kilala nyo ng mga sarili nyo. Charis. Hindi namin kayo na shoutout dahil dyan, i-shoutout yung mga sarili nyo sa mga comments. Correct. Shoutout Pabaliw nga na na eh. nakinig kayo. Charis. Oo, true. Ayan. Again, thank you po. And malapit na naman po mag-weekend. Lumaban lang tayong lahat. True. Always be kind. Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.